ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح قال فكيف إذا عبده. Dito pa rin tayo sa chapter, yung chapter na mariing pagsaway sa sinumang sumamba kay Allah sa tabi ng libingan ng isang matuwid na tao. Kaya paano pa kapag sinamba niya ito? هذا الباب يا اخوان، والباب الذي يليه والباب الذي يليه كلها تتكلم في مسألة القبور. Okay, yung chapter nito tapos yung sunod na chapter dito, ito ay at saka yung susunod pa. Ito ay paksang may kaugnayan sa libingan. طيب قال ولأحمد بسند جيد أي في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مرفوعا أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت له للباب ولا؟ أين وصلت؟ باب ما جاء في من التغليظ. إيه آخر حديث. Akhir hadith. نعم. Okay, dito tayo sa chapter nito, yung last na hadith, yung kanyang binasa. Yung last na hadith. Ay, akala ko na babasa niyo dyan. May mga kopya naman kayo, di ba? وصلت إليه؟ نعم. إن من شرار الناس نعم من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا هو الحديث. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. Inshallah, galing ka pang trabaho, ha? Dito yung last na hadith. قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. Okay. Ito na kabilang sa mga masasama sa mga tao. Ang mga inabutan ng huling sandali. Ang pinuot ko ng huling sandali, araw ng paghukom o oras habang sila ay mga buhay at mga gumagawa sa mga libingan bilang mga sambahan. Masjid. طيب من شرار الخلق من هم شرار الخلق؟ Okay. Ngayon, sino daw ang masasama o kabilang sa mga masasama na mga tao? أول شيء من تدركهم الساعة وهم أحياء. Una, sila daw inabutan ng araw ng paghukom habang sila ay mga buhay. لأنه قبل قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريح فتقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق. Kasi sa araw daw ng paghukom, sa Allah ay magpapadala ng hangin na kung saan yun ay lilipol sa lahat ng mga tao at walang matitira maliban sa mga masasama. الثاني منهم إن من شرار الخلق صنفان ذكرهم من تدركهم الساعة وهم أحياء. اثنين. Okay. Ano yung pangalawa? Ito yung una. Ito yung pangalawa. ويتخذون الذين قبور. يتخذون. Yun ang pangalawa. Gumagawa sa mga libingan bilang mga الذين sambahan. يتخذون القبور مساجد.
طيب الذين يتخذون القبور مساجد، الشاهد من الحديث الذين يتخذون القبور مساجد. Ito daw ang pinakasipi ng hadith. Ang mga gumagawa sa mga libingan bilang mga sambahan. Masajid, sambahan, ibig sabihin ginagawa doon yung anumang uri ng mga ibada. طيب يا اخوان كيف يتخذ القبر مسجد؟ Okay, inulit niya. Paano daw ginagawa nilang masjid ang mga libingan? أخذناه في اللقاء السابق. Nakuha natin dito nung nakaraan. قال يستغيثون الله لا. في القبور. لا قلنا بحاجة أن يتخذ القبر مسجد. ايوه أو في المسجد أو الصلاة عند القبور. Okay, yung dalawa daw, yung nabanggit na nung nakaraan, yung ipasok yung libingan sa masjid o kaya gumawa ng masjid sa libingan mismo. Yun ano? Okay, yung number 1, paano daw ginagawa ang libingan bilang masjid? Una yung pagtatayo ng masjid, ng mga masjid mismo sa mga libingan. At ang pangalawa, yung pagsasala sa libingan. هذا وهذا يصبح القبر مسجد. Sa magitan ng dalawang ito, ang libingan ay naging masjid. طيب انتهينا من هذا الباب. الآن يا أخوان في هذا الباب غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في من اتخذ القبور مساجد. Dito mariin daw na pinalaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na gawing sambahan ang mga libingan. طيب كيف غلظ عليهم؟ أبغاكم تطلعونا من الحديث، ما الذي ذكره في من اتخذ القبور؟ هو الحديث معنا. جيبوا الحديث. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مساجد وصوروا فيه تلك الصور. قال Halimbawa, yung mariing babala ng propeta patungkol dito sa paggawa sa mga libingan bilang mga sambahan, yung binanggit niya yung mga taong tinutukoy noon yung mga Krisyano na sila ay naglalagay ng mga sambahan doon sa kanilang mga libingan. At sinabi niya, sila ang mga masasamang mga tao. ما الذي قاله فيهم؟ في من بنى على القبور مساجد؟ Nakatakar ka? Anahum shirarun nas. شرار الخلق. Sila ang mga pinakamasamang mga nilikha. Ito yung unang hadith na ating binasa noong nakaraan. شرار الخلق. 2 الحديث الذي يليه. Tapos, pangalawa daw, yung sunod na hadith. وصفهم بماذا؟ الحديث الذي يليه. Ito yung sunod na hadith. Ang paraan sa mariing pagbabala ng propeta dito sa chapter na ito. Ito. An Allah la'ana al-Yahud wa Nasara. لعنهم. Okay? Ito yung sunod. Sinusumpa ni Allah ang mga Yahud at mga Nasara. Bakit? Yun ang sagot, ginawa nila ang mga libingan ng mga propeta bilang mga sambahan. الحديث الثالث. Okay, yung pangatlong hadith. اتخاذ القليل. لا الذين يتخذون القبور مساجد. احنا نبغى الشاهد بس. Tungkol lang doon daw sa paggawa sa mga libikan bilang mga sambahan. ما الذي قاله؟ قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.
Ito yung panghuli. Pansin na tunay na ang mga bago sa inyo noon, yung ano sa inyo noon ay gumagawa sa mga libingan ng mga propeta na bilang mga sambahan, mga masjid. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. At dito, yung sinabi ng propeta, pansinin, tunay nga, huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang mga masjid sapagkat tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban doon. Paulit-ulit itong binanggit ng propeta. Ganyan, huwag kayong gumawa sa mga libingan bilang masjid. Di ba tapos ang dapat doon? Dinugtong pa niya, sapagkat, inulit na naman niya, sapagkat tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban doon. طيب نهى عن الاتخاذ قال فلا تتخذوا القبور مساجد ثم أكد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى عن اتخاذ القبور مساجد وأكد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. Dito, pinagbawal niya na gawing masjid ang mga libingan. Tapos, pinagdiinan niya yung kasunod. Tunay na ako ay sumasaway sa inyo laban doon. Yan ay mariin niyang babala, pagbabawal. هذا الباب يا اخوان باب قوي. كل من اتجه الى القبور لصرف عباده هناك سواء كانت لله، هو يتكلم عنها اذا كانت لله عز وجل، فيذكر بهذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من اتخذ القبور مساجد انه من شرار الخلق، ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد. Dito ang chapter nito, ito yung pinakamalakas. May mga malakas na mga dalil sa sinumang nagsasagawa ng anong uri ng mga ibada sa mga libingan, bagaman ang mga ibada nito ay ko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una yung mga dalil natin na ang tinilakay ng propeta ay pinagbawal niya. Pangalawa, kanya sinabing pinakamasasamang mga tao ang gumagawa nito. Sunod, na ang mga gumagawa nito ay mga isinumpa ni Allah. Bagaman ang niya mo para kay Allah ang mga ibadang gagawin mo. Pero ginawa mo ito doon sa libingan. Eh gaano pa kaya kung sa libingan ka na nagdua o sa mga nakalibing, mas matindi doon. طيب خلاص خلصتوا هذا يا اخوان؟ طيب عندنا الباب الذي يليه باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اي تصبح اوثانا تعبد من دون الله. Ito ang sunod na chapter. Ang nasa saad na ang pagpapalapis kaugnay sa mga libingan. Natalakay na nito, ibig sabihin ng nasa saad, madyaa, ibig sabihin mga dalil na ang pagpapalapis kaugnay sa mga libingan ng mga maaayos na tao, yung maayos yung mga matutuwid na tao, o yung mga banal na tao, o sa lingwaheng Espanyol, santo. Kaso ang kala na iba ang meaning santo. Ibig santo ay banal. Okay? At gagawa sa mga ito bilang mga Diyos, Diyosan. Watan. Ang salin dito ay Diyos, Diyosan. طيب ما معنى الغلو يا اخوان؟ باب ما جاء ان الغلو ما هو؟ Anong araw ang ibig sabihin ng hulo ng salin natin ay pagpapalabis? هو تجاوز. Okay, ang definition ng hulo, paglampas sa hangganan. Paglampas sa hangganan. Paglampas hangganan sa papuri at kabaliktaran ng papuri, papula. Papuri, yung pinupuri mo yung tao kasi mabuti siya. Kabaliktaran noon, sinisiraan mo siya, yun ang papula, pinupulaan mo siya sa kanyang mga masamang mga katangian. Kaya ang meaning ng hulo, dalawa. Paglampas sa papuri at paglampas sa paninira. هو تجاوز الحد في الثناء مدحا أو ذما. Okay, yun ang definition ulit natin ha.
Ang gulo ng salin natin ay pagpapalabis, paglampas sa hangganan ng papuri at papula. والوثن كل ما قصد للعبادة سواء كان على صورة أم لم يكن على صورة. Okay. Ang watan, ang translation dito ay Diyos, Diyosan. Ito ay sumasaklaw doon sa ginawa ng larawan o kahit walang ginawang larawan pero ang sinamba ay kabilang lamang sa nilikha, wala namang larawan. Maaring puno. Kasama na doon ang libingan. Sa pangkalahatan, ang watan, ang salin ay Diyos, Diyosan. Kahit walang rebulto. طيب والصنم هو ما كان على صورة. Tapos ang sanam naman, ang salin dyan sa atin ay yung mga imahin, mayroong imahin, ginawa ng rebulto. Maaring ginuhit, maaring inukit. طيب هذا الباب يا اخوان قال باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. Okay, mga kapatid, dito sa chapter nito, yung mga nasasaad na dalil tungkol sa gulo, kaugnay sa mga libingan ng mga mabubuting mga tao at paggawa dito bilang mga Diyos-Diyosan. Okay, dito tayo sa layunin ng may akda sa chapter na ito. طيب الشريعة يا اخوان جاءت لسد جميع الذرائع التي توصل لمحرم سواء كان شرك او كبيرة. Okay, tandaan natin na ang batas ng Islam dumating upang hadlangan ang mga nakasasama. طيب فجاء التحذير عن الغلو في الاماكن والاشخاص والازمنة. Okay. Sa batas ng Islam, nasasaad ang mga babala patungkol sa pagpapalabis, patungkol sa gulo sa tatlong bagay. Lugar, mga tao, at panahon. اعطونا امثله الاشخاص Al-makan. والزمان. اعطونا امثله على كل شيء. Okay, magbigay daw tayo ng mga halimbawa sa tatlong ito. لهذه الثلاثه نعم. Makan, المكان syams, والزمان. والزمن نعم. Okay, magbigay dito ng halimbawa sa tatlong ito. Lugar, tao, panahon. Oras, panahon. المكان والزمان والاشخاص. المكان القبور. Okay, patungkol sa makan o lugar, yung libingan. او يجون بعضهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم جلس هنا. هذا البيت كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان فيروحون الناس يغلون فيه. Halimbawa, mga tao nagsasabi, kunyari, ang propeta ما شاء الله تبارك الله. نعم. هذه كلها اماكن. Kunyari, may mga tao nagsasabi, ang propeta na upo dito, kaya ginagawa niya pinakabanal ang lugar na yun. Kunyari, yung bundok ng Hira, bundok ng Athor, Al-Hira, yung kuweba. Okay, ang halimbawa ng lugar. ها يا اخوان هذا المكان الزمان. Okay, dito ba daw tayo sa kuwan? Panahon. ها الزمان زي ايش؟ ها نعم. اشياء ما انزل الله بها من سلطان تجي عند الناس يعظمون هذا اليوم. هذا اليوم ما عظموا لا الله عز وجل ولا نبيه ولا الصحابه رضوان الله عليهم. مثل ايش؟ Kunyari, may mga tao na pinagdiriwang nila, dinadakila nila yung pinsa o oras na kung saan wala namang batayan. May lugar ba? May panahon ba ang tulak bala? May pizza talaga yan ang sinusunod? Ang tulak bala, paano pala, no? May pizza talaga yan? Sa buwan ng Sapara? ها يا اخوان
ليلة الإسراء Okay. والمعراج. Doon sa pizza ng gabi ng Isra, al-Isra. نعم. طيب ها ثاني ليلة النصف من بدأت شعبان. الفلبينيين ما يسمى عندنا طلق بلاء. ايش هو طلق بلاء. هناك تاريخ معين في شهر صفر يذهبون إلى الشاطئ ليش؟ ويدعون الأطعمة على القارب ويدعون دعاء هناك. يدعون الله ولا يدعون غير الله؟ نعم. يدعون الله ولا يدعون الله. يدعون الله. Tapos may ibang basta ng mga pagkain. والأطعمة في الباقرة يرمونه يعني يتركه في البحر. طيب هذه الأطعمة يقدمونها لمن؟ Itong mga pagkain daw na ito na inahanda at nilagay doon sa bangka para kanino daw? Pagkain yung sa mga syaitan. أنا هدأت كانوا هدية من الشياطين حتى الشياطين يفرون من البحر مثلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ay, start na po ng malas, hindi magkakasakit yung lugar, mga ganyan po. وقال من اعتقادهم حتى لا يصيبهم مرض. قال ميلاد عيسى عليه السلام. كل أي يوم لم يرد فيه نص بالتعظيم لا يعظم. الأيام اللي ورد فيها النصوص بالتعظيم مثل ماذا؟ Okay, tandaan natin lahat ng mga pizza o oras na walang dalil o pang dakilain ng pizza na ito, yun ay haram. Kabilang doon. Ngayon, patungkol doon sa may mga dalil, halimbawa, هناك أيام ورد فيها دليل إن هذه الأيام عظيمة. merong araw daw na عاشوراء. نعم عاشوراء. قال ميلاد نبي ميلاد Nabi sallallahu alaihi wasallam. ورد فيه Tanong daw, mayroong dalil ba na dakilain natin ang birthday لا ng propeta? هذا ما يجوز أن نحتفل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. Ang propeta nang tinanong patungkol sa pag-aayuno ng araw ng Monday, sinabi niya sa araw na yan, ako ay ipinanganak. فالذي يفعل في يوم الاثنين أن يصام فقط. Kaya, طيب يوم عرفة sa sinabi ng propeta, ang sunna, mag-ayuno tayo sa araw ng Monday. Pero ang pizza hindi alam yun, basta't araw ng Monday. يوم عرفة العشر الأوائل من ذي الحجة Tungkol doon sa araw ng Arafah, رمضان yun ay عاشوراء كل هذه ورد فيها أدلة أنها أيام عظيمة فقط. Sa malang salita, maraming mga dalil patungkol sa specific na mga oras at pizza panahon. الأماكن والأزمنة والأشخاص. الأشخاص مثل Okay, dito natin sa pangatlo, patungkol doon sa mga tao. Isa. عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم O kaya Al-Husayn. propeta sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء كلهم لا يجوز أن نتجاوز الحد فيهم. Kaya نحبهم ولكن لا نتجاوز الحد. kaya sa mga taong ito, kagaya kay Jesus, kagaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal natin sila pero hindi tayo pwedeng lumampas sa hangganan ng pagdakila sa kanila. لأن الغلو تجاوز الحد في الثناء. Sapagkat Madhan kung gulo o pagpapalabis ay paglampas sa hangganan ng papuri at papula. طيب فلذلك يا إخوان أي تجاوز في الحد يسمى غلو ولا يجوز سواء كان في نبي أو غير نبي. Kaya lahat daw ng uri ng pagmamalabis o pagpapalabis وأخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم o sa sino man, lahat yun ay hindi pinahintulot. وأخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. Yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pinagbawal niya, huwag kayong magmalabis sa akin ng papuri, kagaya sa pagmalabis ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria ng kanilang papuri, sapagkat ako ay alipin at sugo. Alipin at sugo lamang ni Allah.
قال فقولوا أمر عبد الله ورسوله. At dinugtong niya, pautos. Pautos. Sabihin ninyo, alipin at sugo. Tandaan niya, no? Sa pangalawa natin shahada, dalawang haligi. Alipin at sugo. طيب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما هو مقصود المؤلف من هذا الباب؟ Okay, dito daw sa chapter na ito, ano ngayon ang layunin ng may akda sa chapter na ito? التحذير من الغلو في القبور. Okay, yung unang-una na yung babala. Yung babala sa pagmamalabis o pagpapalabis sa mga libingan. أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها كما أخذنا في قصة قوم نوح. Okay, ang pagmamalabis sa mga libingan ito ay maging sanhi ng pagsamba dito. أنها إذا عبدت صارت أوثان ولو كانت قبور أنبياء. وسنأخذ عليه الدليل. At kapag, okay, ito ang pangatlong layunin, na kapag ang mga ito ay sinamba, ito ay nagiging Diyos-Diyosan. Kahit ito ay libingan ng mga propeta. At tatalakayin natin yung dalil patungkol dito sa pangatlo. ولا يرضى نبي يا إخوان أن يكون قبره وثن. At kailanman ang mga ang propeta ay hindi malulugod na gawing Diyos-Diyosan ang kanilang mga libingan. طيب. 4 التنبيه على العلة في التحذير من الغلو. لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيها وتجاوز الحد؟ وأن العلة عبادة غير الله عز وجل والحفاظ على التوحيد. هذه العلة من التحذير من الغلو في القبور، لأن إذا غلي في قبر أصبح وثنا يعبد من دون الله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم لتكون العبادة خالصة لله عز وجل. Dito sa pang-apat, ito ay paalala sa atin sa dahilan. Ang dahilan ng babala sa pagmamalabis sa mga libingan sapagkat ang pagpapalabis dito, okay, ang dahilan nito, ang pagpapalabis ay pagsamba sa iba pa bukod kay Allah. Yun ang dahilan. At pangangalaga sa atin sa tauhid. طيب. قال روى مالك أي الإمام مالك في الموطأ. Okay, dito sa ating libro, nagsalaysay si Imam Malik. Yung libro na ito na Al-Muwatta, yan ang sikat na libro ni Imam Malik. طيب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Okay, ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi dito, اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ito ay dua, O Allah, huwag mong gawin ang libingan ko bilang isang Diyos-Diyosang sinasamba. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Tapos din ko ng propeta, tumindi ang galit ni Allah sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta nila bilang mga sambahan. اللهم إيش أصلها يا الله؟ Ano daw ang orihinal ng katagang Allahumma? Sa lingwahe ng Arabic kasi sa dua binabanggit din Allahumma. Ang original na kahulugan niyan, Ya Allah. O Allah. Yan ay panawagan. طيب. اللهم لا تجعل قبري. Tapos, ang unang kahilingan ng propeta, huwag mong gawin ang libingan ko. إيش هذا؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. Ito'y panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. لا تجعل قبري وثنا يعبد. Huwag mong gawin ang libingan ko na isang Diyos-Diyosang sinasamba. لا تجعل قبري وثن. قلنا الوثن كل ما قصد للعبادة. Nabanggit natin na ang watan, na ang salin ay Diyos-Diyosan, anumang inukol dito ang anumang uri ng pagsamba. وثن دليل على ايش؟ أن القبر إذا عبد صار وثنا ولو كان قبر نبي. Kaya ito ang dalil na ang libingan kapag ka sinamba
ito ay nagiging Diyos-Diyusan kahit libingan pa ng propeta. طيب قال اشتد غضب الله. Tapos dinugtong niya, tumindi ang galit ni Allah. هذا خلاص طيب. هذا دليل على ايش؟ Okay. Ito daw ay nagpapahiwatig ng ano? يا اخوان Ano daw ang pinapahiwatig na sinabi ng propeta, tumindi ang galit ni Allah sa mga taong gumawa sa mga libingan ng mga propeta bilang mga sinasamba. دليل على ان الله يغضب. Okay. Ito ay batayan na si Allah ay nagagalit. طيب كيف يكون غضب الله؟ Paano daw nagagalit si Allah? بسبب الغلو. ها؟ بسبب الغلو. ايوه ايوه لا ما معنى غضب الله؟ Ang katanungan niya, ano daw كيف ang يغضب kahulugan الله؟ o papaano siya nagagalit? كل يا اخوان صفه لله عز وجل او اسم لله عز وجل نثبته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. Okay, Laysa natin kamithlihi ito kabilang sa kanyang mga katangian. Na ang kanyang mga katangian, ipagtibay lang natin, tanggapin lang natin, literal. Wag na nating bigyan ng pakahulugan, paghahalintulad, o kaya pag-aalis, yung ta'til, pag-aalis ng kahulugan, o kaya paghahambing. طيب غضب المخلوق في شغل العلماء هو غليان في الدم. Okay, kunyari yung galit ng nilikha, sinasabi ng mga scholar, yun ay, sabi niya, pagkulo ng dugo. طيب Kaya pa yaglil dam. سبحان الله ترتفع درجه حراره الدم ويفور. تجي تحصل انه في حراره كده ويعرق ولو كان في جو بارد. Yung pagkulo daw ng dugo, ang dugo ay umiinit kahit malamig pa ang panahon, ang taong galit ay maaaring na nagpapawis. Nagpapawis ba kapag galit? Parang ba? Sobrang galit. High blood. خلاص اي صفه اي اسم لله عز وجل على طول نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kaya tandaan natin, anumang mga katangian at pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin yung apat na terminolohiyang binanggit niya kanina. Walang ta'til, walang takyif, walang tamthil, at walang tashbih. طيب Kung ano lang ang nasa saad, yun lang ang ating paniwalaan. Literal lang lahat. Sa mga ligaw na grupo, nagbibigay sila ng pakahulugan o kaya tinatanggihan nila yung tinatawag na ta'til. Literal lang palagi. خلاص Pag sinabing galit lang. Huwag na nating bigyan ng kanyang pagkahulugan. Pag sinabi si Allah sa taas, siya ay bumaba. Pag sinabi bumaba, saan siya galing? Sa taas. Pag sinabi siya ito, nagpaitaas, saan siya galing? Ganun lang. Kasi yung mga ligaw na grupo, kagaya sa mga Syaira, sabi nila, hindi sila nagpataas, hindi siya bumaba. Sa atin, literal lang. Sa kanila, nag-invento sila ng panghulugan ng walang dalil. Yan ang realidad. Pinagdiinan ko ito, bagat hindi na sinabi kasi yun ang problema lalong-lalo sa Pilipinas. Maraming manaturing ang mga scholar sa Pilipinas galing sa iba't ibang mga bansa na may mga baluktot na akida. طيب الشاهد يا اخوان من الحديث. Okay, ano daw ang pinakasipi o setas, pinagbabatayan sa hadith? Lahat. وقال ايش؟ باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. نبغى كلمه وثن في هذا الحديث فهو الشاهد. Okay, gusto daw niya yung katagang watan. Diyos-diyosan sa hadith na ito, iyon ang pinakasipi. Ito lang.
اللهم La لا taj'al تجعل qabri وثنا وثنا. يعبد. هذا الشاهد. إذا اللهم لا بنقى- تجعل قبري وثنا يعبد. Ito yung pinaka-dalil. طيب المناسبة. Okay, dito naman tayo daw sa relasyon o kaugnayan ng hadith na ito sa ating chapter. Okay, ang relasyon ng hadith na ito, na bawat libingan daw na sinamba maliban pa kay Allah, ito ay nagiging Diyos, خلاص يا Diyosan. اخوان، كل قبر الحسين Kahit الحين ito ay وثن. libingan pa ng propeta. قبر الحسين الان وثن اصبح. Kagaya ngayon sa libingan ni Al-Husayn, naging Diyos-Diyosan. قبر بدوي وثن. قبر كل Yung قبر. libingan ni Al-Badawi, هذا عندك yan الدليل. ang mga banal na mga tao, yung mga tinatawag nila mga auliya, sinasamba na ng tao. هذا الدليل عندك. صاحب القبر لا يسأل لانهم هم الذين جعلوه وثن. ولكن هذه كلها تعتبر اوثان لانها تقصد للعباده. Kaya ito yung ating mga dalil patungkol sa mga libingang ito, sinasamba ng mga nag-aangking mga Muslim. Ng mga libingang ito ay naging mga Diyos-Diyosan. Ginawa nilang Diyos-Diyosan. طيب في التغليظ اخذنا اخر شيء قلنا ثلاثه امور. Okay, doon sa naunang chapter na mariing babala ng propeta, natalakay natin yung tatlong bagay. اللي اخذنا اخر شيء في الباب السابق. اضيف عليها اربعه. Okay, sa pangatlo daw, idagdag natin yung pangapat, ان الله يغضب اذا اتخذ القبر مسجدا. na ang pangapat na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalit kapag ginawa ang libingan na isang عرفتوها اللي قلنا انهم وصفهم النبي بشرار الخلق. هذا اضيف هذا الرابع. اذا natalakay natin noon na halimbawa kaysa na doon yung paglalarawan ng propeta ng mga taong ito ay mga masasamang mga nilikha. طيب اضيفوها. Idagdag daw ang pangapat na si Allah ay nagagalit kapag ginawa ang libingang masjid. طيب قال ولابن جرير، المقصود به ابن جرير الطبري الامام المعروف المفسر. Saan ako napunta? Bumalik. Dito pala tayo. Ayun. Ito na, yung kanyang pinasa. Mula doon sa ulat ni Ibn Jarir. Nang may kawing ng pagpapaabot ang tinutukoy dito sa ng translator, yung sanad, mayroong sanad ang kanyang ulat. طيب عن سفيان اللي هو سفيان الثوري. Okay, mula kay Sufyan, tinutukoy dito ng Sufyan at-Thawri. طيب عن منصور. Okay, at ayon kay Mansur. عن مجاهد. Okay, an Mujahid. مجاهد هذا يا اخوان من علماء التفسير. Si Mujahid nito, ito yung kabilang ito sa mga ulama ng tafsir. عرض المصحف كامل على ابن عباس. Hal huwa tabi'in? تابعين. Okay, si Mujahid. Okay, isa yan sa mga ulama ng tafsir. Tabi'in. من التابعين. نعم. قال في قول الله تعالى أي في التفسير أفرأيتم اللات والعزى. Okay, dito sa tafsir ni Al-Mujahid sa aya na ito. Nakaisip pa kayo kina Allat at Al-Uzza. طيب قال فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. Okay, nagsaba siya noon. من هو فاعل كان من هو هو هذا اللي اتخذوا قبره مسجدا. اتخذوا قبر من؟ قبر هذا اللات كان يلت لهم السويق. هذا رجل من هذا رجل من قريش. يعني اللات هذا اسم رجل؟ لا مو اسم رجل. سموه بهذا الاسم لأنه كان يلت السويق للحاج. يعني لقب له. لقب الرجل. نعم.
Okay. Ang alat na ito na tinutukoy sa lingwaheng Arabic kasi, siya ay naghahanda ang litera. Lata yalitto. Yalitto? Aw layat نعم يعجب. na. والسويق ما هو؟ Okay, yung sawik, ano daw ang sawik yung na kanyang inihanda na kung minamasa niya na sawik. Ano po? الشعير يخلطونه بالتمر يحمسونه يدقونه يخلطونه مع التمر. Aha. Ito daw ay arena na minamasa na hinahaluan ng dates. Okay, ito yung tao na naghahanda ng sawik. Yan ang tinatawag na sawik. Kaya tinatawag na alat dahil sa lingwahang Arabic na yaletto, yung taong ito gumagawa ng sawik. Panadiro. طيب نعم. كان يلت لهم السويق فمات هذا الرجل At ang taong ito ay namatay. فعكفوا على قبره. Kaya nag-i'tikaf. Alam natin ang i'tikaf sa mga Muslim. Pero ang Tagalog hindi natin naunawaan. Ano? Nag-i'tikaf sila sa libingan ng namatay na ito na panadiro. Okay. فهم غلوا في قبره حتى عبدوه. Kaya mga taong ito, nagmalabis sa kanyang libingan hanggang sa sinamba nila ang libingan. Sinamba nila ang nakalibing. طيب فصار هذا القبر ايش؟ Kaya, وثنا يعبد. kaya anong nangyari doon sa libingan na kanila sinamba? Naging Diyos-Diyosang sinasamba. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم هدمه لما فتح مكه. Kaya nang dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam nang nasakop ang Makkah noon, yun ay kanyang kiniba. طيب قال وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. At ganito هذا ang تاكيد sinabi على ni- التفسير الاول. Okay. Kaya sinabi niya Abul Jawza, ayon kay Ibn Abbas, siya noon, itong taong ito, ay naghahanda ng sawik para sa mga nagsasagawa ng Hajj. Ibig sabihin, mabuting tao. Nagkakawang gawa. طيب الشاهد Okay, dito tayo sa pinaka-dalil o pinaka-sipi. ما هو الدليل ان قبر اللات اصبح وثن؟ Okay, saan daw ang dalil na ang libingan na ang libingan ng alat ng panadirong ito ay naging Diyos-Diyosan? Saan dito? Aha. Kala annasa i'taqafu ما fi شاء الله qabri. تبارك. هذا هو صحيح. Ito ang pinaka-dalil yung sagot ni Brad. لانه ما هو الوثن قلنا في تعريفه؟ كل ما قصد للعباده. فقبر اللات قصد للعباده فاصبح وثن. هذا هو الشاهد. فلما مات عكفوا على قبره. Nabanggit natin ang pakahulugan ng watan, yung pag-ukol dito ng mga pagsamba. At ang i'tikaf ay pagsamba ng kung saan ang mga tao ay nag-i'tikaf doon sa libingan. والله عز وجل ذكرها واحنا فسرناها سوره النجم. افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى. اللات هو القبر. مناه مكان كان. Okay. والعزى كذلك اشجار. Ang alat daw ito ay libingan, kaya tatapos ang al-uzza, ito ay mga puno. Ashjar? اي شجر. Ashjar siya niya tama. 3 شجرات كانت. Tatlong puno daw. احنا اخذنا التفسير تفسيرا طويل جدا. الله عز وجل في سوره النجم قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فذكر الله عز وجل في هذه الايات ايات عظيمه. ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد فراى ايات عظيمه، راى جبريل عليه السلام وراى السماوات وراى قال بعد ذلك هذه الايات كيف تكون عند هذه الثلاثه التي انتم صرفتم لها العباده وهذه مجرد ايات. قال بعدين افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى. Yung kanyang binabasang mga ayat sa Suratul Najm. Hala nutarjum al-ayat? سريع ترجمه سريعه.
أن النبي صلى الله أن الله عز وجل ذكر في سورة النجم آيات عظيمة، ثم بعد ذلك قال أفرأيتم اللات والعزى. فكيف هذه الآيات تكون بالنسبة للات والعزى؟ لا شيء. Yung aya. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Ito yung sa Surat An-Najm, number 19. Surat An-Najm. Okay, basahin ko sa inyo ang translation. Kaya nagsasalang-alang pa kayo kina Lat al-Uzza at kay Mana, ang ikatlong iba pa. Ukol ba sa inyo ang lalaki at ukol sa kanya ang babae? Iyon sa makatuwid ay isang paghahating liko-liko. هل تشرح هذه الآيات يا شيخ؟ أو نستمر؟ لا، شرح مختصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، ذكر الله عز وجل في سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آيات عظيمة. Okay. ثم susunod ng jam ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakita ng mga dakilang mga tanda, dakilang mga himala. ثم ذكر بعد ذلك. Okay, pagkatapos nito binanggit niya ang aya na ito nating binasa. اللات والعزى. Patungkol kina Allat at saka Al-Uzza, na binanggit natin ang Allat, libingan, at ang Al-Uzza, mga puno. فكيف تكون هذه الآيات بالنسبة للات والعزى؟ لا شيء. Kaya kung ihambing natin ang mga dakilang tanda nito sa kina Allat at Uzza, ang mga ito ay walang anuman. Walang anuman kung ihambing sa mga ayat. Wa mahiyal ayat? Magpura? اللي هو رأى سدرة المنتهى ورأى السماوات ورأى الملائكة لما عرج به ورأى جبريل ورأى البراق. Yung mga ayat na nabanggit doon sa kanyang Isra at saka Al-Mi'raj. فكيف تكون بالنسبة للات والعزى؟ اللات هو قبر، والعزى شجر، ومناة صخرة. صخرة نعم. يعني صخرة الحجر الكبير. الحجر الكبير نعم. Ang almana daw na ito ay malaking bato. Wa mamana الثالثة الأخرى. لا، هي مناة الثالثة الأخرى تحقيرا. تقول العرب تحقيرا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. للتحقيق هذه. Ang salitang at ang ikatatlong iba pa. Ang salita daw nito ito ay para bang pagmamaliit sa mga Diyos-Diyosang ito kung ikumpara doon sa ipinakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga dakilang tanda. طيب هل ننهي من هنا؟ إيه. طيب المناسبة. اوكي. مناسبة هذه الآيات، مناسبة هذا الأثر اللي هو ايش؟ اللي هو لي بن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. نعم. Okay, yung munasaba daw dito sa kuwan na ito, dito sa aya na ito, na binigyan ng tafsir. Na kung sino dito sa Allat, ano yung Allat? Ito yung naghahanda para sa kanilang sawiq. طيب المناسبة أن قبر اللات أصبح وثنا
Okay, لأنه قصد للعبادة. yung pinaka-connection nito sa ating chapter kasi ang halat na ito na libingan ay naging Diyos-Diyosan kasi inukol sa kanya ang pagsamba. At ang pagsamba ginawa dito, yung antikap. فكل قبر قصد للعبادة صار وثنا. Kaya lahat ng mga libingan na inukol sa mga ito ang pagsamba ay naging Diyos-Diyosan. يا أخوان أي سؤال؟ Okay, meron daw tayong mga katanungan sa ating paksa. طيب Ang watan, lahat, anuman na inuukol dito ang pagsamba o anumang uri ng mga pagsamba ay watan. Ang sanam naman, imahin, rebulto. Kaya ang sanam ay watan pa rin siya. Ibig sabihin na mas nakakasaklaw ang watan kaysa sa sanam. طيب يا إخوان نعم. خلاص باقي باب إن شاء الله نأخذه في اللقاء القادم ونأخذ كذلك أحكام القبور. حكم Okay. زيارة النساء للقبور. Yung الصلاة susunod إلى القبر natin الصلاة في القبر chapter الصلاة na على القبر. tatalakayin at tatalakayin natin sa susunod yung mga ahkam, hukom sa pagbisita sa mga libingan. Ahkam ziyaratil qubur. أحكام زيارة القبور بعد. Lahu soal. Labas sa topic. Labas sa topic. Kala sualuhu kharij sa mawdi'ana. طيب ما في مشكلة. Bilang mga Muslim, tapos mga kamag-anak natin na Kristiyano, alam ba tayo pumunta sa mga, di ba, ilan sila? O yung sa mga nag-isip pa sa bahay, paglilibig. Pinurol. At ang paglilibig, ano ba yung sa atin po? هو يسأل هذه مسألة أخرى خاصة للفلبينيين طيب ما في مشكلة. دولة النصارى لو قال أنا دولة نصرانية نعم سكانها نصارى وأغلبية المسلمين مثلا لهم أقارب حتى المسلمون بالأصل نعم بعض أقاربهم نصارى نعم إذا مات نصراني هل يجوز لنا أن نحضر ما يسمى عندنا عزاء الفلبينيين والعزاء مثل عزاء هنا كذلك في السعودية هذه من البدع أي نعم هذه من لا صحيح بدع هذه كلها نعم ولكن العزاء في الفلبين مدة طويلة أحيانا أسبوع أسبوعين هي ما هي مشكلة في المدة. ما السؤال هل يجوز لنا حضور هذا العزاء مثلا المتوفى من أقاربي أنا طيب أنت ايش قلت؟ هذا العزاء ايش؟ أنت أجبت بدع. خلاص ما يحضر. ما يحضر لا حتى تعزية الكافر كيف تكون تعزية الكافر؟ نعم. في أحكام لتعزية الكافر. ومتى أعزيه؟ أعزيه إذا كنت يعني أرجو من للدعوة أن يكون مثلا قريب مثلا يكون والد أو والدة لكن رجل يقرب قريب لي لا أعزيه. أين الولاء والبراء؟ إلا إذا كنت أرجو أن أدعوه. Okay. Ang hukom doon, unang-una, alam natin na ang mga, anong tawag dyan? Burol. Yung burol, na inaabot ng kung ilang mga araw o linggo, ang iba ay buwan, ang pagdala sa ang mga burol nito, kahit yung mga tinatawag lang, dito yung azza nila dito sa kingdom, yan ay mga bid'a. Dahil sa bid'a, ang pakikilahok sa bid'a ay haram. Maliban kung ang hangarin mo ay da'wa o ituwid ang mga mali nila. Paano kung kamag-anak mo? Walang mo, hindi naman Muslim. Huwag muskila ito na.
أقاربنا غير مسلمين. الآن الواحد يبعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان لم يصلي على رجل انتحر، لم يصلي. على رجل انتحر. وهذا المسألة ليس الصلاة، هي المسألة الحضور. نعم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لأن هذا فعل إيش؟ فعل منكر. وكيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قطع الأرحام؟ وأنا أقول لك إذا كانت لغرض الدعوة، أنا قلت لك قبلها إذا كان لغرض الدعوة، أنا دحين بروح أبدعوهم، أبغى أتقرب إليهم، نعم، هذا جائز. لكن والله كذا أنا لا أدعو ولا شيء، بس أبى جامع، هذا لا So, يجوز. ulitin lang natin yung binanggit niya sa katanungan mo para kung tutusin pareho lang din. Pareho lang din. Na kung wala kang ibang layunin, kumatin lang, kahit nanay mo, tatay mo, kamag-anak mo, haram siya. Haram siya. Nagiging halal lang, yun na, binanggit natin kanina, kung ang layunin mo ay magdawa. Na parating sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Kontesin ang hukom na yan, hindi lang hukom yan sa mga Kristiyano ang mga kamag-anak. Bagos kahit ang mga kamag-anak mo ay mga Muslim, na kung saan maraming mga kaugalian na labag sa Islam. Ang pag-atin mo doon ay haram. Bakit? Kasi yun ay pagsang-ayon doon sa kanilang mali at bid'a na ginagawa. Ang pagsang-ayon, pagtalikod sa Islam. Yun talaga ang hukom nun. Kayo lang, kaso lang, sa atin naman talaga, ang layunin palagi natin ang pagkikisalamuha sa lahat ng mga tao. Kunyari, kapatid pa nating mga Muslim yan na may ginagawang mga bid'a o kaya mga kupar, ang layunin ng palagi ng ating pagkikisalamuha sa kanila ay, anong tawag dito, maka-influensya tayo sa kanila, maimbitahan natin sila sa Islam. Kung wala tayong layuning ganon at hindi natin, wala tayong kakayanang maisagawa yun, nakagawa tayo ng haram. Alhamdulillah, sa mga balik Islam kung tawag sa Pilipinas, sa lahat ng mga okasyong ito, lahat ng mga ito, pati yung kanilang mga kasalan, yung kanilang mga pagbibinyag, yung mga paglilibing, ito ay mga pagkakataon. Malaking pagkakataon para tayo pumasok sa kanila at makapag-da'wa.